Yan, isang mapagpalang umaga po mga kasaka. So, ngayong umaga, gusto ko lamang munang mag-share mga kasaka ng Bible verse natin ngayon. Sabi ng 1 Corinthians 13:13 na meron tayo dyan na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sabi doon, ngunit higit na mas mahalaga sa tatlo ay ang pag-ibig. Kasi kung wala ang pag-ibig, hindi po mamamold sa atin yung pananampalataya at pag-asa. Diyan po nagmumula. Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya at nagkaroon tayo ng hope dahil sa pag-ibig. Saan ba nagmula yung pag-ibig? Sabi ng John 3:16, sapagkat tingnan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak upang sino sa kanya sumampalataya. So ngayon ay i-update ko kayo dito sa tanim nating kamatis. Kita nyo, ito yung una nating itinanim. Marami ng bunga. Ayan o. At may cluster pa yung kasunod niya. Ayan o. At papakita ko rin sa inyo, i-update ko rin sa inyo yung ipinunlan nating kamatis. So kahapon, kapaglipat na ako ng 2 piraso. So gusto ko rin ipakita sa inyo paano ba i-manage to pag namumunga na. So papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Kita nyo mga kasaka, ayan, yung part na ilalim niya, ayan o. Habang namumunga siya, tinatanggal ko yung mga lower leaves para ang focus ng nutrients ay paitaas. Kaya makikita nyo, merong cluster dito, dami nito o. Daming bunga. So makikita nyo dyan mga kasaka ay ayan o, may mga batch ng cluster. Ito yung first batch, pangalawang batch, tapos meron pa dito, ayan o, pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6, so ang dami. So sikreto dyan para maging ganyan yung bunga niya sunod-sunod, dahil nga ito ay organic, naglagay tayo dyan ng eggshell, dried na powderized na dahon ng malunggay, and etc. Compost, yan. So ayan, katulad nito yung mga sucker, ito sucker po tawag dyan, tinatanggal ko po yan, ayan. And then tisenta ito para hindi po dumami yung sanga nya, focus lang po sa magiging bunga. So sa pagbata pa lang, ito kasi yung una nating transplant. So ito ay second generation ng F1 variety ng East West. So hindi ko, nalimutan ko lang yung pangalan ng variety niya. So maganda pa rin ang binigay na bunga. Ayan o. Marami pa rin siya mag-cluster. So ayan, ito yung bago lang. Sunod, ito kayong kauna-unahan. At ito naman yung kasabay nung dalawang yun. Ayun. Tapos ito yung tinanim natin kahapon. So dahil kahapon ayoko muna siyang i-pruning, yung lower leaves tinatanggal ko yan. Pwede kasi mag-cause yan ng disease. So iwan ko muna siya ng at least mga 4 to 5 na leaves. So ito may sucker, tanggalin ko na yan para hindi tumulog. Ito lang patutuloy natin. So ayan, 4 to 5 leaves ang ititira natin. So dalawa yung inilagay ko. So dalawa yung aking inilipat kahapon. So maglilipat ulit ako ngayon. Bago yan, patalastas. May marigold. Ayan, napakaganda. Blooming na yung ating marigold. So may mga maliliit pa doon. Ayan. And then ito, yung di ko alam tawag dyan, pa-comment na lang mga kasaka. Yung wildflower, kinuha ko lang to sa gubat and then tinanim ko dyan. Ayan, ganda. Ganda rin pala siya sa sa i-ornamental. Ayan, magaganda yung bulaklak niya. So ang tawag dito sa amin ito ay sampinit. Ito yung bunga niya. Ito yung nilalaraan namin nung kami bata pa. So tawag dito sampinit. Di ko lang alam yung scientific name talaga niyan. Ayan. So dito kahapon nakapagtanim din ako. So ayan, oops, may nag-rent ng apartment. So okay yan, maganda rin yan. Kakagatin niya yung mga insekto dyan. Yung palang kagandahan ng na nagtanim ka ng summer, kasi ang mga palaka walang
ang mga palaka. Wala nang gaanong basang mapuntahan. Ang gusto kasi ng mga palaka ay well moisture yung kanilang environment. So dahil nga umaga at hapon nagdidilig tayo, so prepare nila na sa mga basang lugar, kaya sila dyan naglalagay. Ayan, oh. So anong may tutulong sa atin ng palaka? Malaki may tutulong sa atin ng palaka, mga kasaka, kasi every time na may pupunta ditong insekto, kakainin nila yon. So nagkakaroon siya ng insect repellent. So naitataboy niya rin yung insekto dahil nga nandito sila. Ayan. Kaya tinan niyo ang mga dahon ng ating kamatis. Ayan, oh. Kahapon lang yan. So gantong kalaki na yun. Ito na yung pinakita natin, mga kasaka, nung last video natin na itinransplant natin sa seedling pot. Napakabilis ng paglaki. Ang bilis ng resulta. Ang liit niya. Balikan nyo po yung video natin nung 2 weeks ago, nung aking itinransplant yun. Lalagay ko dyan sa itaas yung link. Pag hindi nyo po napunood, tingnan nyo po kung gaano kaliit yung ating itinransplant. Before siya itransplant, napakaliit lang ng seedlings. Tingnan nyo po ang resulta ngayon after 2 weeks. Yan na pong kalaki. Ayan. Laki na po niya, no? Itong palad ko. Ang laki na niya. So papakita ko naman sa inyo yung mga kasamahan nito na ando sa greenhouse. Andun yung mga kasamahan niya na itatransplant ko rin yung iba doon. So tara, samahan niyo ako. So dito ay may marigold nga rin pa ko, different variety, yung color variety. Ayan, oh. Ganda. Kaya gusto ko yung marigold kasi ang ganda niya. Ayan, may sitaw din tayong ilan dito na ginugulayan. Then talong. So ayan. Chicken natin. So ayan, mga kasaka, nandito tayo ngayon sa greenhouse. So nandito yun ang mga kasaka. Ito yung ating ililipat na kamatis. Kita nyo, after 2 weeks yan po yung result. Ayan, napakaganda. Lalo na itong dalawang to. Ito yung dalawang nilipat ko dito. Napakalit yan, halos na andito lang yan sa ilalim. Tapos kita nyo ngayon, green na green yung kanyang mga leaves. Tsaka makikita nyo talaga sa umaga, makikita nyo may mga moisture yan dito na maliliit na tubig. Nagmo-moist yan. Tapos nga pala, yung nilipat ko kahapon, nilagyan ko naman siya ng talong. Try ko rin na maglipat sa gantong pot, malaking lagayan. Tingnan natin kung mabilis ang kanyang paglaki. Kasi meron kami dito maraming seedling na talong. So ito pa yung isang kamatis. Ito, kalilipat ko lang nito. So yan. Ayan. Nakalagay siya sa DIY seedling pot na ginawa namin using banana leaves. Ayan. Okay. So yun yung update namin ngayon, mga kasaka, dito. So itatanim ko to, mga dalawang to. Itatanim ko siya, itatransplant ko siya. Ito naman, palalaki-lakihin ko pa. Ito kasi kalilipat ko lang to eh. Ito, tinanim. Tsaka bali dalawa yung tinanim, yung pinakita ko sa inyo. So nilagyan ko na ulit ng bagong kamatis. Kasi ang ginagawa ko dyan, pa isa-isa o dala-dalawa, galing sa mga ginugulay namin sa kamatis. Tapos sinisidlings namin. So kung may tumubo, saka lang ililipat. Katulad nito. Ayan, o, kinain ng mukod. Pero yan, yung mga maliliit na yan, galing po yan doon sa ginulay namin kamatis. Pag lumaki na yan, yung mga gantong kataas, ay lilipat ko na ulit yan sa seedling pot na malaki. Katulad nun, no? Kamatis po yan, mga kasaka. So ayun, maglipat ulit tayo. 2 pirasong kamatis. So ayan, ready for transplant na yan, mga kasaka. Kaya makikita nyo, mga kasaka, kapag nakita ko na meron na siyang sumisipol na cluster na bulaklak, ayan yan, sana nakikita nyo. Ito, itong maliit na to. Ayan, mga cluster na po ng bulaklak yan. Indikasyon na po yan na pwede na siyang ilipat. Katulad nito, ayan o. Focus natin. Ayan, yan. Ito. Ayan. Cluster na po ng bulaklak yan.
hindi kasi na po na pwede na yung ilipat. So dito pa lang mayroon akong leaf selection na bago ko siya i-transplant, tinatanggal ko na katulad nito. Infected siya ng leaf miner. Tanggalin ko yan. Para paglipat natin wala na dong leaf miner. Ayan. Tanggalin ko yan. Para malusog na. Ayan mga kasaka. Ganda nating seedlings. So ayan. 2 weeks. 2 weeks lang ating pagpapating. Ayan. Ay ganito na result. Ready na for transplant. Tara. So ayan mga kasaka. So doon tayo mga kasaka magtatanim. Kalapit nung transplant natin yun. Ayun. Doon na sa tapat niya. So tuturo ko naman sa inyo mga kasaka. Tuturo ko naman sa inyo kung paano ang ginagawa ko. So during summer, di ba sinabi ko sa inyo paano kami nagtatanim during summer. Talagang binabalon namin, hinihuhukay namin kung paano kayo nagtatanim ng niyog. Same ang procedure na ginagawa ko kung ganun kalalim para yung ugat, dahil na the more na malawak yung ugat ay the more na maraming nutrients na makukuha ang halaman. So ang ginagawa ko para makonsib din natin yung tubig, dahil hindi po ganun kadaling kumuha ng tubig kasi siguro po nasa mataas po, kasi high elevation po yung aming area. So deep well po yung source ng ating tubig. So para makonsib natin yung water, hinuhukay ko na siya ng palalim para hindi na rin ganun ka hirap sa ugat ng halaman ang umilalim, kasi nahukay natin, napalambot natin yung lupa. Napakatigas po nito mga kasaka. Ayan, kasi summer na nga po. So kaya ang gagawin ko, huhukayin ko yan. Kaya tara, samahan niyo po ako. Huhukayin ko siya at doon po natin tatanim. Okay. Sa paghukay nga pala mga kasaka, kailangan natin ng barketa at kailangan natin ng bao pang dakot ng lupa. Siya nga pala mga kasaka, advantage din ng ganitong paghukay ng malalim ay yung ma-prevent natin yung masira yung ugat ng ating tanim na kamatis. Kasi dito makikita nyo sa video, marami tayo ditong alagang native chicken. At itong mga native chicken na to ay gustong gusto nyo lang lagi nagkakaykay, nag-scratch. So to prevent, na naisip ko para hindi ma-scratch yung ugat, ay ihukay sila ng malalim. At very effective. Ginagawa ko, nag-iiwan ako at least 2 inches na hukay. Katulad nun. Ayun mga kasaka, katulad nun, may 2 inches na naiiwan ako. Dalawa purpose nun, para hindi siya ma-scratch ng manok. The same time maging bahay ng palaka. 3 pala. At the same time, pag nagdilig ako, ay mako-corner lang yung tubig doon sa pinakang hole niya. Ayan. So, ayan. Dadako naman tayo ngayon mga kasaka. Para doon sa organic na ating i-inputs dito. Organic inputs para sa itatanim natin na halaman. Ano-ano ba itong mga to na ginagamit natin? Primary, ang ating ginagamit ay compost. Yung kukuha tayo doon sa ating compost pile.
vermicast, ground eggshell, and ground dry leaves ng malunggay. So papakita natin yan mamaya. Ayan mga kasaka, so naarito yung organic inputs na ilalagay natin dito sa ating ginawang hukay para sa pagtatamnan natin ng kamatis. So bakit ba ganun kaganda yung ating resulta ng pagtatanim ng kamatis, na kahit wala tayong synthetic fertilizer na ibinibigay, na ganun kaganda yung dahon, yung bunga, at yung kanilang sistema na napakalusog, na hindi sila inaatake ng mga insekto tsaka ng mga sakit, diseases. So nandito yung mga share ko sa inyo na mga organic na ini-inputs natin sa pagtatanim pa lamang. So nandyan yung itong ash o abo. So kami dito ay gumagamit ng puling. So yung nagiging abo, kinukulik namin yan. The same time, yung mga sa umaga naman, alam ko mga kasaka, lagi kayo nagluluto ng itlog sa almusal. So huwag nyo itatapon itong mga pinagbalatan ng itlog. I-collect nyo siya, tapos bilad sa araw, and then kahit mga ganito lang, kahit huwag nyo nang kapinuhin, ganito lang, mag-slow release na lang siya ng calcium. So itong dalawang to, may calcium ka na, meron ka pang potassium, rich in potassium, itong abo, meron tayong vermicast. So matagal ko nang stock tong vermicast na to, at meron din tayong compost. Ayan o. So marami na rin yung kasamang vermicast, kasi yung compost pile natin ay may alaga rin tayo doon na African nightcrawler. So ito naman, nasa garapon na to, ito yung matagal ko na ring stock na dinurog na dahon ng malunggay. So ano bang purpose nitong dinurog na dahon ng malunggay? Kung ati pong isa-search, ang malunggay po ay mayaman po yan sa nutrients. Yun ang tinatawag po na micro and macro nutrients. So yan, isa po yan sa ating ginagamit na organic fertilizer. So paano naman ang application? So layer by layer ay yan po yung ginagawa kong application dito. Sandwich type mga kasaka. So ayan, bali 5 uri ng organic fertilizer yung ginagamit natin. Vermicast, compost, na different na substrate ang ginamit natin dyan. Meron dyan na grass clippings, mga reject na talong, different na varieties ng talong, at saka different crops natin na gulay. So yan, iba-iba na, kasama na rin po din mga damo, kaya mayaman na rin yan sa NPK, na organic NPK na tinatawag, nitrogen, phosphorus, and potassium. So ayan, tapos meron naman tayong abo na mayaman sa potassium at calcium. So ayan, ngayon naman dadao naman tayo mga kasaka sa application. Paano ba ito inilalagay sa ating taniman? So dito, layer by layer, lalagyan ko muna siya nitong abo. Kasi alam naman natin, kailangan lamang ng halaman yung mataas na potassium during ng fruiting na stage ng ating halaman. So dapat talaga siya nasa ilalim. Yan, sasabuyan ko lang. At alam nyo ba, ang abo ay nakaka-repel din to ng mga sakit. Yang uling at abo, mga diseases. So ayan, abo. Tapos lalagyan ko muna siya ng konting lupa, garden soil. Ayan. Nasa sa inyo naman mga kasaka. Ito naman, kahit hindi, walang walang standard na application na susundin mo. So nasa sayo. Ako lang, kasi binibigay ko lang yung way kung paano ko ina-apply yung mga gantong organic. So eggshell, yan ang kasunod. Garden soil, eggshell, and then ito napakahalaga. Isama natin to sa eggshell, ang
powderized na malunggay leaves. Stock na to mga 3 years ago, mga ganon. Kaya ganyan ang kaitim ang mga kasako. Stock na siya ng 3 years ago. Napakaganda ng ano, napakaganda mga kasako. Kita nyo, ayan o. So yun, and then saka natin to ilalagay. Permica, kalahati lang kasi 2 layer yung gagawin natin dito. At itong napakaganda nating compost. And then repeat the procedure mga kasaka. Ulitin lang natin yung ginawa natin hanggang makuha natin yung level ng ano, hanggang makuha natin yung level na gusto nating ilagay na yung ating seedling. Mga 2 patong lang to. Siya nga pala, di ko na isama kanina yung lalim, at least mga 1 feet minimum, mga 1 feet yung lalim para mas maganda, mas malalim, mas maganda kasi mas malawak yung magiging area ng magiging ugat nya. Tapos makikita nyo ang mga resulta nito mga kasaka, napakaganda kasi i-update natin ito time to time na tayo ay kada upload pala natin, not time to time, kada tayo mag-upload papakita ko sa inyo ito. So yan, then compost again. Ayan, sabi ko sa inyo yung ating compost pile, meron diyang African Nightcrawler. O ayan, meron tayong nakuhang African Nightcrawler. So ayan, sama na natin dyan para yung nutrients na meron pa dyan o mga organic na hindi pa nadidecompose makain na. Ayan mga kasaka. And then garden soil na uli bago natin ilagay yung ating seedling na kamatis. Ayan, ganyan lang yung babaw na prepare ko na bago ilagay yung ating seedling. Ayan ito. Ayan, basang-basa pa siya kasi kadidilig ko lang. Ayan, kita nyo yung ugat, napakaganda, puting-puti. Ayan. Tapos papalibutan ko naman siya ng compost yung kanyang ugat para habang kumakalat yung ugat niya pababa may nakakain na siyang NPK kasi may bulaklak na rin yun eh. Mas kailangan lang ng halaman ang potassium kapag malalaki na yung bunga. So ang potassium kasi isa rin yan sa tumutulong para mapatamis yung bunga ng ating fruiting crops. So ayan, tsaka natin ipupuli na ng garden soil. So ganyan po ako kasi kung organic po ang ilalagay natin dito na pataba katulad ng compost, vermicast, very attractive po yan sa mga alaga nating mga manok. Gustong gusto po nila yung tatabang lupa, i-scratch. And then after nito pwede na natin siyang diligan. Ayan. So hindi ko na ipapakita yung pagtatanim ng isa pa nating seedlings pa. Hindi ko na ipapakita yun mga kasaka dahil alam ko naman na natutunan nyo na yung pagtatanim ko na kung paano ako magtanim ng kamatis. So may isa pa ako ditong nalimutan. Pwede nyo naman gawin or pwede rin naman hindi.
Pero ilalagay ko yun, tutusok ko na lang. So, dahil nga may hukay na, hindi ko na kinakalimutan na maglagay ng post. Ayan, poste. Patibay na rin. Tulong na rin yung patibay. So, ayan mga kasaka. I hope na nakatulong ang ating simple tips and idea sa pagtatanim ng kamatis. So, antabay lang kayo sa result. Kung ano yung magiging resulta ng ating panibagong tanim na kamatis. Pero, proven and tested na po yung ganong ginawa nating procedure o method, dahil ayan mga kasaka, this is the result. Napakaraming bunga, no pesticide o no chemical pesticides, no chemical fertilizer, at yan, certified organic po yan yung ginawa natin. Yan, nakita nyo yung lupa, napakaganda ng resulta, taba. At ang daming, ito yung dahon, ang daming pinuproduce na bulaklak, may bunga sa ilalim, may bulaklak sa ibabaw, may bulaklak na naman panibago, at may bulaklak pa, at madami pang bulaklak. So ayun mga kasaka, I hope na nakatulong itong ating video. So inuulit ko po, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, please subscribe for more info ng farming tips and idea. At bago yan tayo magtapos, binabati ko po siyang isang mapagpalang araw mga kasaka. At palain po kayo ng Diyos. Sabi nga, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang nanggagaling o lumalabas sa bibig ng Diyos. So yun, ang salita ng Diyos pala, isang pagkain spiritual natin. Huwag po natin kalimutan bumasa ng Bible, at the same time, mag-pray sa Panginoon. Keep safe. God bless mga kasaka. Ako po si Joey Albert Bueno, ang inyong kasaka at kasakasama tungo sa maunlad na agrikultura.